Bakit ayaw ni Chris na tawagin siyang tita, no, nitong si Miss Raisa May? Doon pa lang po binasag na ni Miss Chris yung tinatawag na pader. Paniwalaan or may mga tao pa rin talaga na nambabash, no, doon sa samahan ni Bimbi at ni Miss Raisa May. Eto ng spill the tea. Grabe ang showbiz core momentum dito. It's giving the total wholesome mothering moment with a dash of classic Pinoy pop culture nostalgia. Kung titignan natin to gamit ang optics ng modern Pinoy pop culture at Gen Z lens, may napakalalim at napaka-interesting na dynamic sa behind-the-scene interaction ni na Chris Aquino, Raisa May Dizon, Miles Ocampo at Bimbi Aquino. So, eto yung ilan sa mga comprehensive breakdown at point of view ko tungkol sa viral moment na ito. So bago natin pag-usapan yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So para lang po panoorin po muna natin yung short video clip na ito kung saan ito po'y kinuha doon po sa isang live video TikTok nitong si Miles at si Miss Raisa May Dizon. Let's watch this. Pumunta na ako ni RJ kahapon, no, pero? Ha? Bakit? Si RJ? Ghost phone. Oh no. Tapos na-discover na may area pala siya. Opo. Ganda. Burn. Ay, ito na yung bang. Nagpamas ka ba? Opo. Nagpamas ka? Ito kasi ni Mom. Ate, si Erin ko. Walang bang po dati. Young girl! Pero we're both yes! That's your company. Kay ano ulit po? Ma'am! From 6, 7 to 9. 7 to 9. Ano pa yun? Hindi pa yung binasa dry cut. May kulay. Kasi ma-technical doon. May color, bebe. Ha? Hindi, 7 to 9. Ano 7 to 9? Ay, hindi. Akala ko 9 Ano yun? 7 to 9? Ako lang yan. Oo. Baka yung nililigaw Yung nanonood. Ano, Manan? Life ko pala siya. Sure ba? We're not paid. We're not saying anything naman ngayon. You want us to scratch it for you? Kung ayaw ko sa akin, sa mga kapatid. Sure. Kung nakapunta na ako ni RJ kahapon, no, pero? Ha? Bakit? Si RJ? Ghost phone. Oh no. Tapos na-discover na may area pala siya. By the Yon, ang context, sino nga ba, ano at bakit viral, no? Para sa mga hindi pa ganap na nakaka-catch up sa chika, the TikTok live reveal, binuking ni Miles Ocampo sa isang live stream kasama ang Dabber Cats. Ang cute interaction sa pagitan ng Dabber Cats at Raisa May. Kung makikita nyo sa video, nandun si Mr. Alan Kay, si Miss Miles Ocampo, and Miss Maine Mendoza, kung saan ay binibiro po nila itong po si Raisa May dahil kanina kasi parang dun pa lang nila talaga nakita yung bagong hairstyle ni Miss Raisa May. Kaya naman talagang syempre todo tingin, ganyan, tinupuri nila si Raisa dahil nga talagang bagay sa kanila. So dahil po dito ay nabanggit po ni Miles dito na syempre gusto ni Mom, ganon, diba? If you hear that statement. So, pinapatunayan lang dito na si Miss Chris Aquino mismo ang nag-encourage at nagbigay ng style suggestion kay Raisa May kung anong haircut o hairstyle ang babagay sa kanya. So, ma'am over tita, mas gusto raw di umano ni Miss Chris na tawagin siyang mom or mommy ni Raisa sa halip na medyo formal o distant na tita. So, the Bimbi Dynamics, may halong biruan at light teasing sa pagitan ng circle sina Bimbi at Raisa May na parehong lumaki sa mata ng publiko. Bakit ayaw ni Chris na tawagin siyang tita, no, nitong si Miss Raisa May? Kasi sa Pinoy culture, ang pagtawag ng tita ay tanda ng respeto. Pero sa mundo ng Queen of All Media na si Miss Chris, iba ang weight ng mga salita. The ultimate mothering
archetype. Si Chris Aquino ang literal na ehemplo na kung ano ang tinatawag ng Gen Z sa mothering. Kung yung tipong intuitive or enthusiast o parang ito po'y isang pagbibigay caring, no? Or pagiging maasikaso at full-on hands-on sa mga taong malapit sa puso niya. So, ang pagpapatawag ng mom or mommy ay paraan ni Chris para burahin ang formal na pader ng showbiz hierarchy. Ayaw niya ng workplace relationship lang. Gusto niya ay family bond. So, parang pinatutunayan dito ni Miss Chris Aquino na hindi na lang basta showbiz friends ang turing niya dito po kay Raisa May. But of course, sinuturing niya na ito bilang isang pamilya. 'Di ba maganda po yung gesture na ginawa ni Miss Chris na niyaya niya ang mother at si Raisa May, si Miles Ocampo, tapos kasama pa po dito si Bimbi Aquino at yung kanila pong manager, no, o yung kanilang parang si Miss Pat, no, doon po sa Eat Bulaga. Sinama po nila para po at least is kasama dun sa kanilang first date, kasama yung kanilang mga family. Doon pa lang po binasag na ni Miss Chris yung tinatawag na pader, no? Yung ayaw ni Chris Aquino na makaramdam ng parang merong pader or showbiz hierarchy sa pagitan ni Bim at ni Raisa. Kay Raisa May na pumasok sa showbiz bilang aling maliit, ang mabigyan ng ganitong klase ng access at affection ng isang Chris Aquino malaking validation sa kanyang place sa industry. So, tita feels to distance and formal. Para kay Chris, ang tita ay tunog na tita of Manila na nakikita ka lang tuwing Pasko. Ang mom or mommy ay nagpapahiwatig ng direct care, handang magpayo sa buhay, passion at career. Safe space, pagturing sa batang artista bilang sariling anak o bahagi ng extended household. So, ano nga ba ang kahulugan ng mga kilos at dynamics na ito or psychology and social optics? Yung hairstyle na advice ni Miss Chris Aquino kay Raisa na passion mentorship. Kilala si Chris sa pagiging mausisa at perfectionist. Pagdating sa aesthetic, from wardrobe to hair, ang pagpayo niya kay Raisa ay hindi lang simpleng daldalan, it's an act of style mentorship. So, si Raisa May ay nag-transition na mula sa pagiging child star patungo sa pagiging dalaga. Ang pag-encourage sa kanya ni Chris na mag-try ng bagong hairstyle ay simbolo ng pag-guide sa kanya ng kanyang glow-up era. So, ano naman po yung role ni Miss Miles Ocampo, no? Siya po yung nagsisilbing bridge, the authentic friendship. Si Miles Ocampo ay matagal nang malapit kay Chris. Tinuturing na rin parang tunay na anak at kapatid. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng showbiz circles, Davercuds, /GMA/TBJ Circle at Aquino Circle. So, ang pag-share ni Miles sa TikTok Live ay nagpapakita ng pagmamahalan. No, ito ay hindi scripted para sa TV. Ito ay tunay na gawi sa likod ng camera. No cap, pure wholesome vibes lang, ano? So, yung Bimbi at Raisa connection, child starts growing up. Parehong lumaki sa timeline. Sina Bimbi at Raisa may natural na shared experience at empathy sa pagitan ng mga taong bata pa lang ay exposed na agad sa media. So, ang light teasing tungkol sa kanila ay nagpapakita ng casual at relaxed friendship. Walang showbiz pretension, just two young people sharing a unique upbringing. So dahil dito, meron siyang tinatawag na socio-cultural impact sa Gen Z audience of era. Healing aesthetics sa gitna ng napakaraming showbiz drama at kontrobersya. Ang ganitong klase ng interaction ay nagbibigay ng comfort watch sa mga netizen na katulad ninyo. Si Chris Aquino ay very resilient influence kahit na naharap si Chris sa kanyang health journey. Ang kanyang kabutiang loob, pagiging maasikaso at iconic na personalidad ay nananatiling buhay na buhay sa puso ng mga nakababatang artista. So, the decoding, the gesture or kilos, moment, babaw na tingin, malalim na kahulugan. Ayaw ng tita, gusto ng mom, maarte lang sa tawag, breaking industry barriers, creating genuine family warmth. So, payo sa hairstyle, simpleng passion or tip or active mentorship and confidence boosting sa glow-up era ni Raisa May at dito po sa kanila pong TikTok reveal ni Miles, Showbiz Chica Authenticity Check, patunay na totoo ang bound of Cam Raisa and Bimbi dynamics, biruan sa live share childhood. At nagkaroon pa ng exposure creating natural peer bonding. So, ano nga ba yung takeaway, no?
Ang moment na ito ay nagpapakita na ang tunay na mothering sa showbiz ay hindi natatapos sa camera script. Si Chris Aquino ay nananatiling iconic hindi lang dahil sa kanyang kasikatan, kundi dahil sa kanyang bukas na puso na yumakap at mag-guide sa susunod na henerasyon ng mga talento tulad ni Raisa May, Miles, solid, wholesome at deserve ang positibong energy. So dahil po dito sa mga revelasyong ito, pinatutunayan lang na mayroon mang mga tao na talagang pilit na parang ayaw nilang paniwalaan or may mga tao pa rin talaga na nambabash no dun sa samahan ni Bimbi at ni Miss Raisa May. Pero dito pinatutunayan dito na ano man po yung mangyari at whatever happen no between Raisa May and Bimbi, eh merong isang Chris Aquino na talagang nakasuporta pa rin kay Raisa, 'di ba? Kaya nga sabi niya po noon, pinayuhan niya si Raisa, 'di ba, na the best revenge is success, 'di ba? Kumbaga parang for the longest time na hindi sila nagkita, ay pinapakita pa rin ni Chris na very supportive siya kay Miss Raisa May at dito po sa kanyang anak na si Bimbi Aquino Yap. So ang maganda lang dito, hindi na po kailangan mag-adjust ni Miss Raisa. Si Miss Chris Aquino na mismo ang nag-adjust for Raisa May kasi alam natin na pag Chris Aquino kasi parang feeling natin may hierarchy talaga siya, 'di ba? Pero ibang klase yung pinakita ni Miss Chris na ayaw niya na maramdaman ni Raisa na malayo yung agwat nila ni Bimbi. Kaya naman, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, The Reds TV and The Reds Channel. God bless everyone.